Mapagpalang umaga po sa ating lahat, at bago po tayo manalangin ay pakinggan po muna natin ang awit. Sa'yo ang puso kong nag-iisa, kayo ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin, dapat kailanpaman aking kapayapaan. Pangako mo aking panghahawakan, pangako mo ang tanging kong sandigan. Yes, Lord. Patuloy ka namin pinupuri, aming Ama. Nagpapasalamat po kami, aming Diyos, sa patuloy na pangako mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Dahil ang pangako mo yan ang siya namin pinanghahawakan sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa bawat pagbukas ng liwanag, pagsikat ng araw, patuloy kami nananangan sa iyong mga pangako na ang lahat ng ito ay magkakaroon ng katuparan. Ama, patuloy po kami lumalapit sa iyo, kabanal-banalang paanan. Patuloy mo lamang na panaliwain sa puso ng bawat isa sa amin ang iyong mga pangako na kailanman na hindi mo kami iiwanan at hindi mo kami ipababayaan. Salamat po, Diyos, sa patuloy naming dalangin na iyong tinutugon. Sa umaga po ito, sa pag-aaral namin ng iyong mga salita, tunay nga po, Ama, na hinihingi namin ang kalinisan ng aming mga puso at pag-indapatin mo po kami sa iyong kabanal-banalang paanan. At Diyos na dakila, patuloy po, God, na magdulot sa amin ang kalakasan ng lahat ng aming mga pag-aaralan sa umaga ito. Hinihingi ko ang pagkilos at dalaw ng iyong Santong Espiritu sa aming kalagitnaan. Magbukas ka ng puso at isipan upang patuloy na magkaroon ng panibagong pag-asa, panibagong pagmamahal, panibagong paninilbihan sa iyo, aming Diyos. Maraming salamat po sa iyo. Lumagay po kayo sa aming kalagitnaan katulad ng iyong mga pangako na meron ng 2 o 3 nagkakatipon ng dahil sa iyong pangalan. Ikaw ay naroon sa kanilang kalagitnaan. Ama, salamat sa iyong presensya sa umagang ito. Ipaunawa mo po sa amin ang iyong mga salita. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka po namin sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samot-dalangin. Amen, amen, and amen. Muli po ay pinagpala ng Diyos ang umagang ito. At last Sunday po, huling linggo ng buwan ng June. At ito po yung last na topic po natin patungkol sa buhay ni Abraham. Dahil buong buwan ng June po ay tinalakay natin ang buhay ni Abraham. Ano po? At ngayon, huling linggo, dito po natin tatapusin ang patungkol po sa ating tinatalakay sa buhay ni Abraham. Ang topic po natin sa ngayon ay ang kakaibang katangian ni Abraham. Ano po ba yung kakaibang katangian ni Abraham? Kaya siya isang ama na mananagumpay. Isang ama po na nakita natin kung gaano po kadakila ang kanyang pangalan. Dinakila po talaga siya ng Diyos. Pinagpala po siya ng Diyos ng higit pa sa kanyang inaasahan. Na kung ito man ay nangyari kay Abraham, maaari pong mangyari sa buhay ng bawat isa na kanyang nilalang. Kapag ang bawat isa sa atin, maging babae ka man, maging lalaki ka man, kung ang patuloy na pangako ng Diyos sa iyong panghahawakan katulad ng awit na tumimo sa puso ng bawat isa sa atin, ay mangyayari po mas higit pa. Kaya ang Diyos ay hindi nagkukulang
Tayo lamang po ang nagkukulang sa Kanya. Kaya huwag natin paghanapan na kung minsan ay meron tayong mga panalangin na hindi tinutugon. Dahil meron pa ho tayong pagkukulang. Ang Diyos kailanman ay hindi siya nagkukulang sa atin sapagkat bago niya nilikha ang sanlibutan, bago niya nilikha ang tao, nilikha po muna niya ang lahat ng pangangailangan ng tao upang wala na po tayong hanapin pa. Nasa atin na po lahat ito. Kaya nga ang sabi niya, di ba, pamunuan mo ang lahat ng mga hayop sa himpapawid, maging sa hayop sa lupa. Diba? Ikaw, ang tao ang nagbigay ng pangalan. Ang tao ang nagdedesisyon. So kung titingnan po natin, nasa ating mga kamay, nasa ating mga puso, nasa ating pagpapasya, ang tunay na pagsunod sa panawagan ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya pong ibigay ng Diyos kung ano man yung ibinigay niyang pagpapala kay Abraham, kaya pong ibigay sa lahat ng tao sa sanlibutan ito. Kung ang bawat pangako lamang ng Diyos ay ating panghahawakan. Kung ang bawat kataga na sinasabi sa banal na kasulatan ay ating isasabuhay, ibibigay ng Diyos ang lahat ng kanyang mga pangako. Ang sabi po sa aklat ng Genesis chapter 12, verse 1 hanggang 9, sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapalay, aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y ihimukin, na tulad mong pinagpala, sila'y pagpapalain din. Verse 4, sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Isinama niya ang kanyang asawa na si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at kayamanan at nagtungo sa Kanaan. Nagtuloy siya sa isang banal na lugar sa Sikim, sa puno ng roble ng More. Nooy naruroon pa ang mga Kananiyo. Nagpakita kay Abraham si Yahweh. Sinabi sa kanya, ito ang bayang ibibigay ko sa inyong lahi, sa iyong lahi. At nagtayo si Abraham ng dambana para kay Yahweh. Buhat doon, nagtuloy sila sa kaburulan sa silangan ng Betel at huminto sa pagitan nito at ng Hai. Nagtayo rin siya roon ng dambana at sumamba kay Yahweh. Verse 9, last verse. Mula roon, unti-unti silang nagpatuloy papunta sa gawaing timog ng Kanaan. Humimpil sila habang daan ayon sa hinihingi ng pagkakataon. So, ayan po yung utos ng Diyos kay Abraham. Kung titingnan po natin yung sinabi ng Diyos na lisanin mo, meron na siyang kayamanan. Di ba? Meron na siyang ari-arian. Pero dahil sa nakita natin yung puso ng pagsunod ni Abraham, hindi niya binaliwala yung utos ng Diyos. Yung pangungusap ng Diyos sa kanya, hindi niya binaliwala. Bagkus ano sabi, sumunod siya. At ano sabi, dala niya, bit-bit niya lahat, maging ang kanyang mga ari-arian. Kung mapapansin po natin sa kasaysayan, ang mga Israelites napunta ng Egypt, di po ba? At ang sabing gano'n ng Biblia is, pinabalik, hinango sila sa pagkaalipin at dinala sa bayang pinangako ng Diyos sa Kanaan. Pero bago mangyari yun, kung papapansin po natin dito sa Genesis chapter 12, ay nauna sa Kanaan namuhay si Abraham. Pero may mga Kananeyo na.
Yun yung lupang ipinangako ng Diyos na magiging isa siyang dakilang ama ng dakilang bansa. Isang lahi na kanyang hinirang. So, walang pag-agam-agam si Abraham. Kahit may kayamanan na siya, ano doon ang puso niya ng pagsunod sa Diyos. Kaya nga nung nakaraang linggo ang tinalakay po natin ay ang patungkol po sa 7 moral na pag-uugali ni Abraham. At inisa-isa po natin yan noong nakaraang linggo. At ngayon, bilang panghuling linggo ng pagtatalakay ng karakter o pag-uugali ni Abraham, ay mayroon siyang 4 na dakilang katangian. 4 naman po ito na dakilang katangian ni Abraham na makikita natin. Na naway maging isang mabuting halimbawa natin ang buhay ni Abraham. Na kahit tayo yung mga babae, maging lalaki ka man, hindi ka man si Abraham, ibang pangalan mo man, subalit kung ang puso mo ay maging kasing puso naman ni Abraham, ang pangako ng Diyos ay ibibigay sa iyo at tutuparin niya sa iyo. Ano po yung dakilang katangian ni Abraham? Una po, ang pagtawag, ang dakilang pagtawag ng Diyos. So, yun po yung isang pagtawag ng Diyos na talagang tinugon o sumunod si Abraham. Sa lupaing, letter A, sa lupaing ipinakita ko sa iyo, the land I will show you. Sabi pong gano'n. Great call. Dakilang pagtawag ng Diyos kay Abraham. So, isang dakilang pagtawag saan? At bakit siya tinawag? Tinawag ng Diyos si Abraham na lisanin. At ang sabing ganon, tumungo ka sa lupang ituturo ko sa iyo. So, anong nangyari? Sumunod po si Abraham, di po ba? At ano po yung letter B? Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan. Nakuha nyo? I will bless you and make your name great. Kaya yun po yung sinasabi din po ni Pablo. Tingnan po natin sa sinabi ni Pablo sa aklat ng Philippians chapter 1 verse 6. Ipinangaral nila si Kristo dahil sa pag-ibig, sapagkat alam nilang ako'y nabilanggo dahil sa pagtatanggol sa mabuting balita. So, simple lang. Isang bagay, isang salita lamang ang nakita ko doon. Dahil sa pag-ibig. Bakit sumunod si Abraham kay Yahweh? Dahil si Abraham ay mayroong pag-ibig sa Diyos. Kaya ho siya sumunod. Ang mga apostol, bakit sa kabila ng kanilang paghihirap, bakit sa kabila ng kanilang pagtitiis, ay patuloy pa rin silang naglilingkod kay Kristo, patuloy pa rin silang nagmiministeryo, patuloy pa rin silang humahayo upang ipangaral ang salita ng Diyos. Sa gayong marami po silang persecution na natatanggap. Marami silang condemnation na natatanggap. Walang pinagkaiba. Ang pagkakaiba lang ho ngayon sa panahon ng mga apostol, wala tayong persecution na kagaya ng nangyayari sa mga apostol noon. Ngayon, ang persecution po natin ay yung sirain ang iyong karangalan ng iyong kapwa. Nakakahiya, minsan, Kristiyano sa Kristiyano. Pastor sa kapwa, pastor, nagsisiraan. Winawasak ang karangalan ng kapwa nila manggagawa. Yun yung persecution. Isa sa bahagi ng persecution po na ating nararanasan. Pero bakit nararanasan yun ng isang lingkod ng Diyos? Dahil yung sinisira, yun yung tunay at tapat na manggagawa ng Diyos. Naniniwala po ako doon. At ang sumisira ay walang tunay na pagmamahal sa Diyos. Sapagkat kung may totoo kang pagmamahal sa Diyos, hindi mo dadalhin ang kasiraan ng iyong manggagawa sa ibang lugar para lang sirain siya since na hindi naman siya kilala. Pero bakit anong nangyayari at anong dahilan? Dahil wala ka namang totoong paninilbihan sa Diyos. Wala kang totoong pagmamahal sa Diyos. At kung meron kang totoong pagmamahal sa Diyos, iingatan mo. Patuloy kang maglilingkod. May pera at wala yan, maglingkod ka sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay tutugon sa lahat ng pangangailangan mo. Kahit nahihirapan ka, ituloy mo lang, kaibigan, kapatid. Ituloy mo lang ang paninilbihan mo sa Diyos.
Kahit nahihirapan ka, sapagkat ang sabi nga po nung awitin, pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo ang tangi kong sandigan. Totoo po yun. Hayaan mo na maging sandigan mo ang pangako ng Diyos. Pero tandaan natin na ang Diyos ay totoo sa kanyang mga pangako. Ang tanong, ikaw ba ay totoong naninilbihan at nag-aalay ng buhay sa Diyos? Yan lang po yung katanungan doon. Kung tayo ang bawat isa sa atin ay maging makatotohanan lamang sa paglilingkod sa Diyos, tinitiyak ko, hindi ka lamang ulan kundi bagyo ng pagpapala ang idadaloy ng Diyos sa iyo. Totoo po yun. Bakit? Nangyayari po sa buhay ko yun. Kahit saan ako pumunta, pag sinabi po, Pastora, kailangan lamang po ng blessing, basbas, ililibing po kasi, imagine mo, nakakarating ho ako ng naik. Pero, may napapala po ba ako na may nagbibigay man lang ng panggasolina? Wala ho. Ang puso ko ang pinakamahalaga sa lahat na paglingkuran ko ang Diyos. Dahil kung hindi naman ang Diyos ang nagpapunta sa akin doon bakit nila ako papupuntahin? Ang Diyos ang naglagay sa kanilang isipan na ang lingkod kong yan ang tawagin mo para magbasbas. So, ang tinitingnan ko ay hindi yung kalalagayan at hindi ang sitwasyon ng tao. Ang tinitingnan ko ay hindi yung may panggasolina kaya ako. Hindi. Ang sinasabi ko, Diyos ko, bahala ka na sa akin. Naway gumawa ka ng himala, aandap-andap yung aking gasolina. Pero ikaw na ang bahala. Isipin mo, mula nga lang po San Pedro hanggang dito, magkano ang ikinakarga ko sa kotse? 500 pesos. Kung naka-4 na balik po ako sa 500, magkano po yun? Imagine ninyo, meron ba akong hinihingian? Wala po. Meron ba akong tinatanggap? Wala po. Bakit? Ang iniisip ko ay naglilingkod ako sa Diyos. Siguro talagang plano ng Diyos na ako ang nalinga dito, sabi nga ni Pastora Elsie. Diba? Pero alam niyo ho ba na ang Diyos ay nagbibigay at nagbukas ng kalangitan at turungawa ng langit upang isuplay ang pangangailangan ko? Hindi ho piso dalag. Imagine niyo po. God is good all the time. Amen. Hindi ho ako naghahanap na meron bang ipapamasahe doon. Minsan meron akong pinuntahang patay. Ang sabi ho sa akin, sabi niya, wala ho talagang magbasbas. Pastora, baka pwede yung bas. Sige, mabingis ano. Sinabi nga yung gabi, kinabukasan, doon na kaagad. Sige, punta ako. Wala ho akong inaasahan. Anong sabi po nung pagkatapos ko pong magbasbas? Hinabol po ako nung isang babae. Sabi ho, magkano po ang bayad? Ay, kapatid, pasensya ka na, hindi ho ako naniningil. Pero kung bukal sa puso ninyo talagang mag-abot, sa panggasolina ko na lamang po. See? Tapos nung nag-abot naman, binigay ko din doon sa kasama kong pastor. May napupunta ba sa akin? Kung ang isang manggagawa ng Diyos na katulad ko ay ang inaasahan lang ay ang perang makukuha niya, wala hong tatagal sa ganitong paninilbihan. Pero bakit ho ako nagtitiis? Bakit ho ako nagtsatsaga na ipangaral ang salita niya? Dahil alam ko na ang Diyos ang nag-utos sa akin, ang Diyos ang tumawag sa akin, at alam ko na meron siyang pangako. Kung papaano siya nagsabi na hindi kita pababayaan, ang Diyos din po ang magbibigay ng katuparan sa pangako niya. Kaya maging babae ka man, kahit hindi ka si Abraham, gagawin ng Diyos ang pangako niya sa iyo. Pag sinabi ng Diyos na pagagalingin ka niya, manampalataya ka lang, pagagalingin ka niya. Pag sinabi ng Diyos na pagpapalain kita, manampalataya ka lang, pagpapalain ka niya. Tandaan po natin na kinakailangan po muna natin magtiis sa lahat ng bagay upang makita po ng Diyos sa ating mga puso ang tunay at totoong pag-ibig natin sa Kanya. Sapagkat kung wala ho tayong pag-ibig sa Kanya, hindi ho tayo magtitiis ng ganito. Di ho ba?
magbibigay sa akin. Kapag ang Diyos ang nagsalita sa puso ng tao, mas ikagagal ako, mas ikararangal ko, mas ipagpapasalamat ko dahil totoong ang Diyos ang nagsalita sa kanya at hindi ako. Yun po ang panuntunan ko sa buhay. Kahit walang laman ang wallet ko, hindi ho ako nagsasalita dahil ang katwiran ko, alam mo, Panginoon, ang laman ng wallet ko, 20 pesos, papunta ako sa iyong gawain na walang laman ang wallet ko. Subalit, ihahatid mo ako roon at iuuwi mo ako rito ng maayos at ligtas. Na hindi ako mangangailangan na kahit na ano. Nangyayari, tiis. Ganun po ang pagmamahal natin sa Diyos. Kaalinsabay po nito ay ang kakaibang biyaya naman ng Diyos na ibinibigay po sa atin. Sa akin, sa personal na buhay ko, meron po. May kakaiba. Isipin mo yung kotse ko, hindi yan natutuyuan ng gasolina. Nakukuha niyo po? Pag nakikita ko po nasa alanganin na, nagpapray na po talaga ako. Dahil ayaw ko pong manghingi sa totoo lang. Panghingi ako, bihira sa mga anak ko. Pero asahan mong hindi ko po kasi ugali sa totoo lang. Pero ang Diyos ay nagpo-provide. Hindi po tayo pinababayaan ng Diyos. Kaya nga yung dakilang pagtawag ng Diyos kay Abraham, nagreklamo ba siya? Hindi naman siya nagreklamo eh. Eh tayo nga ho, pagdating ng linggo, anong panawagan lang sa atin ng Diyos? 1 oras, 2 oras, pero ang dami ho nating reklamo. Ay teka, may gagawin pa ako. Ay teka, hindi pa ako tapos. Teka lang, di ba? Ang dami. Pero si Abraham, sa gitna ng layo ng kanyang tinatawag ng Diyos sa kanya na pinapupuntahan, nagreklamo ba si Abraham? Hindi. Kaya tingnan niyo po. Matindi naman ang katuparan ng pangako ng Diyos kay Abraham. Tapos maghahanap tayo ng biyaya ng Diyos. Yung gawain nga lang ng Diyos, hindi natin mapuntahan. Alam niyo ba na ang panawagan ng Diyos ay isa yung pag-atin mo sa gawain niya? Panawagan ng Diyos sa iyo yan eh. Kasi yun yung magpapatibay ng pananampalataya mo. Yun yung magpapatibay ng buhay mo sa araw-araw. Dahil sa bawat araw na nilikha ng Diyos, hindi natin alam kung anong mangyayari. Nakuha niyo po? Hindi ho natin alam, hindi ho natin hawak. Kung ang panawagan ng Diyos ay makinig ka ng kanyang salita, sundin mo, sapagkat sa iyo naman ang pagpapala. Nakuha niyo po? Maging makatotohanan lamang po tayo. Ang puso natin ay punuin na po natin ang ating pag-ibig sa Diyos. Pangalawa, ang sabing ganon, ang dakilang pagpapasya. Great decision. Nagkaroon ng isang dakilang pagpapasya si Abraham. Ano yung pagpapasya ni Abraham? Yun ay yung sumunod sa Diyos. Sumunod siya. Kaya nga siya matindi. Ang pagpapalang ginawa po niya. Tingnan yun po yung binasa natin. Ano ho? Sumunod po siya sa Diyos. At ang pangalawa, paghiwalay nila ni Lot. Nagpasya. Naghiwalay po silang magpamangkin. Hiniwalay niya si Lot. Bakit? Anong dahilan? Dahil nga po sa nag-aaway-away ang mga alipin ni Lot at ang alipin ni Abraham ay nag-aaway-away. So nagkaroon siya ng dakilang pagpapasya. Ang unang pagpapasya niya ay yung sumunod sa Diyos. At ang pangalawa, ayon pong pagdedesisyon na ihiwalay niya muna si Lot sa kanya. At ang pangatlo, dakilang tagapamagitan. Si Abraham ay naging dakilang tagapamagitan. Alam niyo po ba yung intercession? Yung dakilang tagapamagitan? Katulad po natin. Para mas maunawaan at maliwanagan po ninyo. Kagaya po sa batas. Ang batas, kapag ikaw ay nasa barangay, usaping barangay, mayroong tinatawag na lupong tagapamayapa. Siya ang lupong ito ang namabagitan sa magkabilang panig. Nakukuha niyo po na nag-aaway. Either or nagsasapunutan o mayroong hindi pagkakaunawaan, ang lupon ang magiging tagapamagitan. Pagdating naman po sa korte,
Ang nagiging tagapamagitan naman ay ang mga abogado. Subalit, pagdating po sa Diyos, sino ang magiging tagapamagitan? Unang naging tagapamagitan po natin ay si Kristo. Nakuha niyo po? Si Kristo. Subalit noong mga panahon ni Abraham ay wala pa si Jesus eh. So, anong nangyari? Dahil wala pa si Jesus doon, hindi pa isinilang bilang Jesus, si Jesus Christ. So, si Abraham ang naging tagapamagitan. Si Abraham ang naging tagapamagitan sa pag-unaw ng Diyos sa Sodoma at Gomora. Nakuha niyo po? Nanalangin siya eh. Kumbaga, meron siyang kakaibang katangian na alang-alang sa pagmamahal mo. Makikiusap ako sa Diyos. Luluhod ako sa Diyos. Kagaya ho ng ating mga prayer request. Sino ang namamagitan sa ating mga prayer request? Diba yung hinihingian natin? Sis, baka naman pwede niyo po akong ipag-pray. Kasi yung aking anak ay may sakit. Hinihingi ko na pagalingin ng Diyos. So, tagapamagitan ka. Yun yung tagapamagitan. Pero ang pinakamalalim noong panahon is si Abraham ay naging tagapamagitan sa Sodoma at Gomora. Dahil ang sabi ng Diyos, kukunawin niya eh. Pero, tingnan po natin yung pagmamahal ng Diyos kay Abraham. Kaya ako naniniwala ako dito sa sinasabi ng Biblia eh, na ang sabi ng Yahweh, inilihim ba natin kay Abraham ang ating balak na gunawin ang Sodoma at Gomora? Sa palagay ko hindi, sapagkat siya ay ating hinirang. Siya ay ating inibig. Hindi natin dapat ilihim. So, ang nangyari, sinabi po ng Diyos kay Abraham, yung plano niyang paggunaw sa Sodoma at Gomora. Kaya ako naniniwala ako na kapag ikaw ay tunay na lingkod ng Diyos, walang inililihim sa iyo ang Diyos. Sa lahat ng mga plano niya sa iyong paligid. Sa lahat ng mga nakikita mo sa iyong paligid. Sapagkat bago ka pa, nakita na ng Diyos ang motibo ng iyong puso. Totoo po yun. Karanasan ko po yun. Magpahanggang sa ngayon, karanasan ko po yun. So, ang ginawa ni Abraham nung malaman niya? Di ba nakipag-usap ng masinsinan si Abraham sa Diyos? Anong nangyari? Meron nga doon ang sabing ganon. Mababasa ninyo yan sa Genesis chapter 18 from verse 16 to 33. Mamaya, basahin niyo ho sa bahay. Tingnan niyo yung pakikipag-ugnayan ni Abraham sa Diyos para sa Sodoma at Gomora hanggang sa mauwi na lamang sa 10 katao. 5 katao na kung meron mang 10 na naroon na mabuti ay hindi niya gugunawin ang Sodoma at Gomora alang-alang sa 10. Diba, ang plano ng Diyos ay hindi niya kayang ilihim sa iyo kapag ka ikaw ay nagmamahal sa Kanya at ang Diyos ay nagmamahal sa iyo. Sasabihin niya yan sa iyo. Hindi man hintayin kung makakapagsalita at makakapangusap ang Diyos sa iyo, pero ipakikita niya yan kahit sa mga panaginip mo. Totoo po yun. Bakit? Yan po yung buhay ko sa ngayon eh. Nangyayari po yan. Nararanasan ko po yan. Kaya alam ko, kung ako ang pinag-uusapan, alam ko rin po yun. Bakit? Merong paraan ng Diyos kung paano niya sa ating sinasabi. Totoo po nangyayari, katulad ni Abraham. Sinabi ng Diyos, kaya nga nakipag-bargain siya. Bakit nakikipag-bargain si Abraham kay Yahweh? Kasi sa totoo lang, ang nakita doon ni Abraham, kung gugunawin ng Diyos ang Sodoma at Gomora, mamamatay si Lot. Nandoon ang kanyang pamangkin. So, anong dahilan? Bakit nakipag-usap, nabagitan? Alang-alang kay Lot, kaya namagitan si Abraham. Kaya kung mapapansin ninyo, dahil sa panalangin ni Abraham, di ba lahat ng taga-Sodoma at Gomora namatay? Asupring apoy, naglalagablab ng apoy ang bumaba mula sa kalangitan. At anong ginawa ng Diyos? Bago mangyari yung sa Sodoma at Gomora, niligtas muna ng mga anghel si Lot at ang kanyang pamilya. Nakuha
Diyos. Kaya nga, hindi po pwedeng hindi gunawin ng Diyos ang Sodoma at Gomora dahil sa sobrang kasalanan na humahantong na, sabing ganun, pumupunta na, pumapailan lang na ang sigaw ng kasamaan ng Sodoma at Gomora. Kaya panahon na upang lipulin ng Diyos ang Sodoma at Gomora. Pero dahil sa panalangin, dahil sa pamamagitan ni Abraham, alang-alang sa kay Lot na naroon na maaaring ito ay kapahamak at kamatay din naman ni Lot. Kaya si Abraham ay nakipag-usap. So alang-alang sa pagmamahal ng Diyos kay Abraham, kaya anong ginawa ng Diyos? Nag-utos ng 2 anghel na sasaklulo kay Lot upang alisin si Lot sa lugar na kung saan ay parurusahan ng Diyos. Kaya tayo po lahat, mga magulang at kapatid, tayo po ang magiging tagapamagitan sa Diyos at sa inyong sambahayan. Nakukuha niyo po? Si Abraham, ganun po ang ginawa. Pamangkin niya. Talagang nakipag-usap siya ng masinsinan sa Diyos. Alang-alang sa kanyang pamangkin. Kaya nga, lumiligtas po ang Diyos. Di ba, kagaya na lamang po sa akin noong mga nakaraan. At least ngayon, magte-testimony na po ako dahil magaling na po, totally healed na po yung anak ko. Tanghali, kasagsagan ang lakas ng ulan. Nangungusap po sa puso ko. Ang Diyos talagang ginaganon po yung puso ko, yung isipan ko, na manalangin ka, manalangin, pinipisil po yung puso ko. So ano pong ginawa ko? Dumapaho ako sa kama at nanalangin po ako, nagpe-pray. Hindi ko naman alam kung anong ipapanalangin ko. Basta't ako'y nagpupuri sa Panginoon, Lord, tulong. Kung sino-sino na lamang po ang pinanalangin ko na nagpe-pray po talaga ako, nakikipag-ugnayan ako sa Diyos. Tulungan mo, huwag mo pong pabayaan ang mga anak ko. Ang dami ko na pong naipag-pray. Tuloy-tuloy po ako sa pananalangin. Bigla akong may umakyat sa akin sa bato. Bang! Si Japet na disgrasya. Yung pagka-disgrasya ng nakaraan, nakita ko tuloy. Wala ko akong ibang nasampit, kundi haleluya, purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Tapos yung anak ko naisugod na sa ospital. So, nung maisugod na po doon sa ospital, inisip ko, imagine ko, kasi duguan na po siya. Parang normal na lang. Kasi sinunod ko yung udyok sa akin ng Espiritu ng Diyos na manalangin ka Alam niyo po ba yung protection ng Diyos? Sa magsasago pa ang mga sasakyan, yung pala ay tumalsik yung anak ko. Tumalon po siya ng papaganoon sa motor. Anong protection meron ng Diyos? Iningatan po siya na siya ay huwag mahagip ng sasakyan nung time na siya ay tumilapon sa kanyang motor. Makikita niyo po yung motor ko, walang gasgas. Ang tanging sira lamang po ay yung side mirror. Pero siya, ang gasgas po niya ay ito, tsaka ito. Ito po yung gasgas niya. So, matik, at tsaka ito, sugat niya. Pinasitiskan po siya. At ang sitiskan naman ay normal. At ang sabi, meron daw kunting dito, butong. Pero, gumawa ho ang himala. Mas ng himala ang Diyos. Naging normal. Gumawa ang Diablo ng paraan para pagbayarin ako sa motor ko. Pinatanaw po sa akin ng Panginoon dahil makikipag-argumento ako, paninindigan ko ang katwiran ko. Subalit ang sabi ng Diyos, anak, titigan mo yan. Sabi niyang Diyos sa puso ko, ipagpapalit mo ba ang halagang 2,700 sa halaga ng 100,000 piso? Parang nagulat naman ako yung ganong pananalita ng Diyos sa akin. Oo nga naman, 2,700. Pero Lord, wala akong pera. Saan ako kukuha ng 2,700? Na basta lang ako magbibigay. Wala naman sira yung motor ko. Hindi naman nila tinuwing yan. Sinakyan nila yan. Gumamit po ang Diyos ng paraan. Basta sabi niya, huwag mong tingnan. Kasi magkano ang halaga ng motor sa hulog-hulugan? 3 years po na hinulugan ko yan. 100,000 po pumapata. Pababayaan mo lang ng gano'n. So parang, yun yung umano sa puso ko.
Gumawa po ang Diyos ng paraan, meron siyang iginamit na tao at makipag-usap. Binawasan ng 1,700. Maging 1,200 na lang yung binayaran ko. Anong humuba na yung 1,200? Nagpadala ng anghel ang Diyos sa kalangitan. At isang araw po ay meron pong tumatawag sa akin. May ipinadala, magkano halaga? Nung kinuha ko yung pera, tinulong niya para sa akin. 5,000 pesos. Pagkano binitawan ko doon sa motor? 1,200. See? Nakuha niyo? Kasi ang bawat panawagan ng Diyos sa puso mo ay sundin mo. Ang bawat sinasabi ng Diyos sa buhay mo ay tuparin mo. Sumunod ka ng walang pag-aalinlangan. Maglingkod ka ng may pag-ibig at pagmamahal sa Diyos na lumikha sa iyo. At siya ang tutugon sa lahat ng pangangailangan mo. Totoo po yun. Kung makbang ka ng wala, pagbalik mo, meron ka. Amen. Yes, wala pong imposible sa Diyos. Yun po yung panuntunan ng Diyos sa Kanya. Kapag ikaw ay may totoong pagmamahal sa Kanya, susunod at susunod ka. At habang sumusunod ka sa Kanya, huwag mong lingunin, huwag mong hanapin yung kung anong magkakaroon ka. Huwag mong titingnan yon, mga magulang at kapatid. Hayaan mo na, tingnan mo lang kung papaano ka susunod sa Kanya. At yung biyaya na kailangan mo, yun ang hahabol at susunod sa iyo. Totoo po yan. At yung bill ng ospital, magkano ho yung bill ng ospital? Sa ilang oras lang ho doon yung anak ko, hindi na nga ho tinahi kasi yung mga gas hindi na tinahi. Umabot po kami ng kulang-kulang na 7,000. So, yung bill ng hospital po ay naghati yung dalawa kong anak na babae. See? Meron ba akong ginastos mula sa sarili kong bulsa? Pero bakit nangyari ang lahat? Kasi ang puso ko ay totoong naglilingkod sa Diyos. Kaya, mga magulang ko kapatid, huwag mo pong sabihin na kasi pastora kayo kami hindi, no? Kahit kayo po ay isang tagapakinig. Kung kayo po ay totoong maninilbihan at susunod sa Diyos, aapaw ang pagpapala at biyaya ng Diyos sa buhay ninyo. Itanim nyo lamang po sa puso ng bawat isa sa inyo ang pag-ibig. Ang totoong pagmamahal at paninilbihan natin sa Diyos. So, dakilang desisyon. Sa gitna po ng lahat ng pakikipag-ugnayan ni Abraham sa Diyos, ano pong nangyari? Meron po siyang tapang at lakas ng loob. Isipin natin na Diyos yung kaharap niya. Nakikipag-bargain siya. Ganon po tayo mga anak ng Diyos. Meron po tayong tapang at lakas ng loob upang harapin yung mga taong mga nakakataas sa atin kapag tayo na ang gagamitin ng Diyos. Nakuha niyo po? At ano pong sabi? Pakikiusap. Meron pong pakikiusap na kahalagahan. Mahalaga po sa harapan ng Diyos ang pakikipag-usap ni Abraham. Pero ba? Nandun siya mapapansin niyo doon Sa verse 23, verse 24, verse 25, pinanindigan. Nakipag-argumento si Abraham. Nakuha niya po na sabihin niya, paano po kung merong 20 na matuwid, gugunawin mo pa rin ba ang Sodom at Gomorrah? Yun ang argumento nilang dalawa ni Abraham at saka ng Diyos. Tayo pwede, kahit nasa bahay ka lang, sabihin mo lang kung ano yung sinasabi, kung anong laman ng puso mo. Sabi mo kasi ganito diba? Diba, ikaw ang may sabi na kung ano man ang kahilingan ko, ang kininulak ko lang sa panalangin at ipagkakaloob mo. Hinihingi ko ang iyong awa at habag. Ikaw naman ang may sabi. Yung gano'n, yung ibabato mo lang sa kanya, yung pangako niya, ang bilis po niyan. Kaya ang tapang ni Abraham, nakipag-argumento siya. Sodom at Gomorrah, Diyos yan.
So siya na nagsalita, nagugunawin niya dahil sa sobrang kasalanan. Pero nakipag-argumento po si Abraham. Bakit ganun po kasi ang Diyos? Ganun kabuti ang Diyos sa mga taong kanyang kinalulugdan. Verse 27, makikita niyo po doon. Nagpapakumbaba. May magpapakumbaba. Kaya ang sabi ni Abraham, patawarin niyo po ang aking kapanghasan. May word siyang ganun eh. Yun yung punto doon ang pagpapakumbaba ni Abraham sa Diyos. At ano pong sabi? Pagtsatsaga at pagsisikap sa verse 32. Talagang nagtsaga po si Abraham. So anong nangyari sa ginawa niya? Dahil siya ay naging tagapamagitan. Nagkaroon ng kaligtasan si Lot. Kaya inalis ng Diyos eh. Inalis ng Diyos si Lot doon sa Sodoma at Gomora bago pinaulanan ng asupre at apoy ang Sodoma at Gomora nilabas. Anong dahilan? Kung hindi nakipag-argumento si Abraham kay Yahweh, kung hindi nanalangin si Abraham, nakipag-usap si Abraham kay Yahweh, maliligtas ba si Lot? Wala namang sinasabi sa Biblia na merong matuwid eh. Ang sabi doon, sakdulan na ang kasamaan ng mga naninirahan sa Sodoma at Gomora. It means pati si Lot. Kasama siya kasi lahat ng naninirahan. Pero dahil nga sa si Abraham ay naging tagapamagitan sa Diyos, niligtas. Ganun po, parurusahan mo ng Diyos ang mga kaaway mo, ililigtas ang iyong sambayan. Kita mo, pamangkin nga lang si Lot eh. How much more pa kaya yung ating mga anak? Diba? Yung ating mga apo. Kung tayo ay nagiging tagapamagitan sa kanila. Kaya responsibilidad po natin ito. At ang panghuli, dakilang pagsubok sa pananampalataya. Dumanas po ng matinding pagsubok si Abraham. Naaalala niyo po ba yung pag-alay ni Abraham sa Diyos sa kanyang kaisa-isang anak? Nung sabihin ni Yahweh, nadalhin mo, isama mo si Isaac at ialay mo sa akin. Isa ito sa matinding pagsubok ng Diyos kay Abraham sa kanyang pananampalataya kung totoong sumasampalataya nga si Abraham. Pero napagtagumpayan ni Abraham. Tingnan niyo po kung anong nangyari. Diba ang Diyos mismo ang nag-provide nung time na sasaksakin na niya yung kanyang kaisa-isang anak? Kaya nga, sabi, sumunod ka muna. Huwag ka muna magreklamo. Tinatawag ka pa nga lang, nagre-reklamo ka na eh. Paano ka niya pagpapalain? Paano tutugunin ng Diyos ang iyong mga kahilingan? Tinatawag ka pa lang, nagre-reklamo ka na. Si Abraham, hindi. Matindi ang mga pagsubok na dinanas ni Abraham. At ang pinakamatindi ay yung pag-aalay ng kanyang kaisa-isang anak. Kaya nga mga magulang ko kapatid, kahit gaano kahirap ang inyong mga pinagdaraanan sa panahon ito, manampalataya ka lang sa Diyos. Darating ang tamang panahon na ang lahat ng yan ay iwawaksin ng Diyos upang makadaan ka sa tamang landasin na iyong tatahakin na iyon ang kalooban ng Diyos para sa iyo at sa iyong sambayan. Tandaan lamang po natin na unahin mo ang tunay mong pagsunod sa Diyos. Unahin mo ang tunay mong pagmamahal sa Kanya. At ang Diyos, ang pangako ng Diyos ay tutuparin niya sa iyo. Last verse po sa unang Pedro, chapter 4, verse 12 to 13. Mga minamahal, huwag ninyong pagtakhan at ituring na di pangkaraniwan ang mabibigat na pagsubok sa inyo na inyong dinaranas. Sa halip, magalak kayo sa inyong pagkikihati sa mga hirap ni Kristo at magiging lubos ang iyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kadakilaan. So di ho ba maliwanag? Mga minamahal, huwag ninyong pagtakhan at ituring na di pangkaraniwan ang mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas. Di ba umiiyak tayo sa isang sulok?
na Lord, hindi ko na po kaya. Tulungan mo ako. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, kung saan ako pupunta. Wala na po akong mapuntahan, Panginoon. Pero tandaan mo na yun, yung puso na yun, ang inaantay ng Diyos na marinig sa'yo, na maibukas mo para sa Kanya. At ang Diyos ay sasaklulo para sa'yo. Sa gitna ka man ng kapighatian, nakalaan ang Kanyang kamay upang ikaw ay Kanyang abutin. Sa gitna ka man ng karamdaman, nakalaan ang Kanyang kapangyarihan upang ikaw ay Kanyang pagalingin. Sa gitna ka man ng kahirapan, nakalaan ang pagbubukas ng kalangitan upang ikaw ay Kanyang pagpalain. Sa gitna ka man ng iyong panghihina, nakalaan ang Espiritu ng Diyos upang ikaw ay Kanyang palakasin. Sabi niya, di ba, kung saan ka mahina, doon kita palalakasin. Tandaan po natin ang lahat ng pangako ng Diyos sa ating mga buhay. Bigyan natin ng pagkakataon na tayo mismo ang magpakumbaba sa Kanya. Tayo mismo ang magnasa upang siya ay tuluyang mapaglingkuran, upang siya ay tuluyang mahalin, at sa gitna ng pagmamahal natin sa Kanya, ang Diyos naman ay mas higit na magpapadama sa atin ng kakaibang pagmamahal na hindi kayang pantayan ng sanlibutan. Ang pagmamahal na makalangit na sa bawat awitin na iyong madarama ang Kanyang presensya, para bagang ikaw ay Kanyang niyayakap ng Kanyang mga kamay na makapangyarihan, upang pagaanin ang iyong nabibigatang kalooban, upang paglinawin ang naguguluhan mong kaisipan. Kaya mga magulang ko't kapatid, ang Diyos ay nag-aantay lamang sa ating lahat. Ang Diyos ay nag-aantay lamang ng makatotohanan nating pangangambahan. Kung paano si Abraham pinagpala at naging dakila at nangako ang Diyos, tinupad lahat yun ng Diyos. Ganon din po ang mangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. Simulan natin ang pagsunod ng bukal sa ating kalooban at may tunay na pagmamahal sa Kanya. Lahat po tayo ay manalangin. Aming Amang Banal, kami ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kadakilan at katapatan. Salamat po, aming Ama, na ikaw ang Diyos na aming tinatawagan na kahit kailan ay hindi po sa amin nagpapabaya. Diyos na tapat, salamat na sa bawat sandali ng aming pagtawag sa iyo ay nariyan ka. Salamat, Ama, sa iyong mga pangako na ikaw ang Diyos na tutugon sa lahat ng aming mga pangangailangan. Diyos na dakila at tapat, naririto po, Ama, ang bawat isang mga tao, bawat isang mga kaluluwa na nagbigay ng oras upang patuloy na pakinggan ang iyong mga salita. Nagbigay sila ng panahon, O Diyos, upang ikaw ay kanilang sambahin. Hayaan mo maging ang bawat makakapakinig ng iyong mensahe mong ito. O Diyos, pagpalain mo po ang bawat isa sa kanila. Tulungan mo po sila at abutin mo ang lahat ng kanilang mga kahilingan. Abutin mo ang lahat ng kanilang mga dalangin at ang lahat ng ninanasa ng kanilang mga puso. Patnubayan mo po ang bawat isa at siluhan mo sa puso ng bawat isa sa kanila ang mga salita mo na aming napag-aralan na magbibigay ng lakas at tatag sa aming mga buhay. Diyos na tapat, pagpalain mo ang bawat isa na nakapakinig ng iyong mga salita. Pinupuri ka po namin, Ama, pinasasalamatan ka po namin. Sa pangalan ng Jesus, ito po ang aming samat-dalangin. Amen. 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 Muli po ay mapagpalang umaga sa ating lahat.